Isang malamig at maulan na gabing Setyembre 1996 nang may isang lalaking naglaho na parang bula sa bayan ng San Jose del Monte, Bulacan. 3 araw pa lamang ang nakalilipas nang matanggap niya ang 60 milyong piso bilang kabayaran sa ibinenta niyang lupang ninuno. Sa panahong iyon, ang halagang iyon ay sapat na upang bumili ng isang buong palasyo at mamuhay ng parang hari hanggang sa dulo ng kanyang walang hanggan. Usap-usapan sa buong bayan ang swerteng dumapo kay Mang Eduardo, isang 69 na taong gulang na biyudo na kilala sa kanyang simpleng pamumuhay at paboritong kupas na sombrero. Ngunit nang matapos ang huling gabi ng pista sa kanilang baryo, nawala si Mang Eduardo nang walang iniiwang kahit anong bakas. Walang nakakita, walang nakarinig, walang nakapansin sa kanyang pag-alis. Ang 60 milyong piso na nasa kanyang bank account ay hindi man lang nabawasan ng kahit isang sentimo. Bumuhos ang sari-saring espekulasyon mula sa mga kapitbahay. May mga nagsasabing baka itinanan siya ng isang nakababatang babae at nakpakalayo-layo. Mayroon namang bumubulong na baka nabaliw siya sa sobrang dami ng pera at nagtago sa takot na manakawan. Ngunit para sa kanyang kaisa-isang anak na si Maria, imposibleng gawin iyon ng kanyang ama. Kilala niya si Mang Eduardo. Hindi, ito ang tipong ang tao na tatalikuran ang kanyang pamilya, lalo na't para lamang sa pera na kailanman ay hindi naging sentro ng kanyang mundo. Ang pakawala ni Mang Eduardo ay naging isang malamig na kaso, isang misteryong ibinaon kang panahon kasabay ng mabilis na pagdami ng mga subdivision sa lupaing dating pagmamay-ari niya hanggang sa lumipas ang 13 taon. Noong Hulyo 2009, isang walang-awang bagyo ang humagupit sa lalawigan ng Bulacan. Walang tigil ang pagbuhos ng ulan sa loob ng 3 araw na naging sanhi ng malawakang pagguho ng lupa sa gilid ng bundok na malapit sa dating lupain ni Mang Eduardo. Nang humupa ang bagyo at sumikat ang araw, isang magsasaka ang naglakad sa maputik na dalisdis upang tingnan ang kanyang matanim. Dun, sa ilalim ng isang malaking punong mangga na nabunot mula sa ugat dahil sa lakas ng hangin, may nakita siyang isang bahagi ng lupang gumuho. Sa paglapit niya, tumambat ang isang eksenang magpapataas ng balahibo ng kahit na sinong matapang. Isang maputing bungang araw na tila butong tao ang nakausli sa putik. Hindi naktagal, dumating ang mga investigador at mga eksperto mula sa Soko. Matapos ang masusing pagsusuri at pagtutugma ng mga DNA, kinumpirma nila ang isang nakakapanindig balahibong katotohanan. Ang mga butong iyon ay pagmamay-ari ni Mang Eduardo, ang mayamang matanda na nawala 13 taon na ang nakararaan. Ang mas nakakapangilabot ay ang natuklasang basag sa likurang bahagi ng kanyang bungo. Hindi siya namatay sa sakit. Hindi siya nadulas o naaksidente. May isang taong buong lakas na humampas sa kanyang ulo gamit ang isang matigas at mabigat na bagay. Bakit kailangang patayin ang isang matandang walang ibang ginawa kundi mamuhay ng tahimik? Paano itinago ng pumatay ang kanyang sikreto sa loob ng mahigit 1 dekada? Upang maunawaan ang kadiliman ng gabing iyon, kailangan nating balikan ang maaraw bago siya mawala. Taong 1996, ang San Jose del Monte ay unti-unting ginagawang konkretong gubat. Sunod-sunod ang pagdating ng mga malalaking kumpanya ng real estate upang bilhin ang mga sakahan. Ang lupain ni Mang Eduardo ay nasa pinakasentro ng isang planong malaking kalsada na magduduktong sa 2 pangunahing highway. Hindi siya madaling kausap. Ilang taon din siyang nakipagmatigasan sa mga negosyante dahil ayaw niyang bitawan ang lupang ipinamanapang ng kanyang nga ninuno. Ngunit sa tulong kanyang manugang na si Carlos, isang ahente ng lupa at asawang kanyang anak na si Maria, unti-unting lumambot ang pusong matanda. Mula sa inisyal na alok na 20 milyon, umakyat ito sa 30 hanggang sa umabot sa 60 milyong piso. Setyembre 25, nang formal na pirmahan ni Mang Eduardo ang kontrata,
Sa isang iglap, naging isa siya sa pinakamayamang tao sa kanilang bayan. 2 araw pagkatapos matanggap ang pera, ipinatawag ni Mang Eduardo si Maria at Carlos para sa isang hapunan. Mainit ang sabaw ng tinola at masaya ang naging kwentuhan sa simula. Nakangiti si Carlos, umaasa na sa wakas ay makukuha na niya ang kanyang porsyento bilang ahenteng nagpawis, nakipag-away at nakipagpuyatan sa makumpanya para lang may taas ang presyo ng lupa. Inaasahan niyang makakakuha siyang hindi bababa sa 10 milyong piso sapat upang maktayong ng sarili niyang kumpanya. Nang matapos silang kumain, tumihim si Mang Eduardo at tiningnan ang mag-asawa ng diretso sa mata. May halong pagkaseryoso at pinal na desisyon sa kanyang tinik. Sinabi niya na ang 60 milyong piso ay hindi niya pinahirapan. Ito ay biyaya mula sa lupa at dapat itong ibalik sa mga taong higit na nangangailangan. Magtatabi lamang siya ng sapat na halaga para sa kanyang huling nga araw. Magbibigay ng tig-100,000 piso kina Maria at Carlos at ang buong natitirang halaga ay ibibigay niya sa isang institusyong tumutulong sa mga naulila. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa hapagkainan. Nanlaki ang magamata ni Carlos. 100,000 piso pagkatapos ng lahat ng paghihirap niya sa pakikipagnegosasyon. Naramdaman ni Carlos ang unti-unting pakulong kanyang dugo, isang nagiinit na galit na pilit niyang tinatakpan ng pekeng ngiti. Sinubukan niyang magpaliwanag, igiit ang kanyang karapatan at ang pangangailangan ng kanilang pamilya, ngunit nanatiling matigas ang matanda. Para kay Mang Eduardo, ang usapan ay tapos na. Bumalik sina Carlos at Maria sa kanilang bahay ng gabing iyon na may mabigat na pakiramdam. Hindi makatulog si Carlos. Paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan ang figura ng 60 milyon na parang buhangin na dumudulas sa kanyang mapalat. Ang galit at pagkabigo ay naganyong maitim na anino na bumalot sa kanyang pagkatao. Kinabukasan, Setyembre 28, nagdesisyon si Carlos na bumalik sa bahay ng kanyang biyenan bandang 8:00 gabi upang makiusap sa huling pagkakataon. Luluhod siya kung kinakailangan. Ngunit ano ang nangyari sa pag-usap na iyon sa pagitan ng isang matandang buo ang pasya at isang manugang na nilamon ng desperasyon? Bakit pagkatapos ng gabing iyon, walang sinuman ang nakakita pang muli kay Mang Eduardo ng buhay? At higit sa lahat, anong lihim ang itinatago ng lumang kotse ni Carlos na hindi niya kailanman ibinenta kahit na kinakalawang na ito sa loob ng kanilang garahe sa paglipas ng 13 taon? Umagan Setyembre 29, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa lumang bahay ni Mang Eduardo. Karaniwan, pagsapit ng 5:00 ng umaga, umaalingaw na ang tunog ng kanyang walis tingting sa labas at ang mahinang musika mula sa kanyang paboritong istasyon sa radyo. Ngunit ng araw na iyon, tanging ang malakas na pagtilawok ng mga manok ng kapitbahay ang bumasag sa kapayapaan ng umaga. Sa kabilang ibayong ng bayan, sa isang masikip at inupahang apartment, nagising si Maria na may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Isang malamig na kaba ang tila nakadagan sa kanyang pahinga. Kinuha niya ang telepono at nagdial. Nakasanayan na niyang tawagan ang kanyang ama tuwing umaga bago siya maganda ng almusal. Isang ring, 2 ring, 3, hanggang sa maputol ang linya. Muli siyang sumubok, ngunit walang sumasagot. Baka nasa palengke lang si tatay. Bulong ni Maria sa kanyang sarili. Pinipilit na pakalmahin ang nag-aalab na pag-aalala sa kanyang isipan. Ngunit alam niya sa kanyang puso na hindi ugali ng kanyang ama na umalis ng walang paalam, lalo na at katatapos lamang nilang magtalo kagabi. Bumaling siya kay Carlos na kasalukuyang humihigop ng mainit na kape sa pagkainan. Tila kalmado ang kanyang asawa, nakatitig sa kawalan habang binabasa ang diaryo. Carlos, anong oras ka nga pala umuwi kagabi galing kay tatay? Tanong ni Maria. Ang boses ay may halong pag-aalinlangan. Hindi agad sumagot si Carlos.
ibababa niya muna ang kanyang kape bago dahan-dahang lumingon sa kanyang asawa. Ang kanyang nga mata ay tila iniwasan ang direktang titik ni Maria. Bandang 9:00 yata. Sagot niya nang may pilit na kaswal na tono. Maaga siyang nakpahinga. Sinubukan kong kausapin ulit tungkol sa pera, pero matigas talaga ang ulo ng tatay mo. Umalis na lang ako bago pa kami makasagutan ulit. Tumango si Maria ngunit hindi nawala ang tinik sa kanyang lalamunan. Nagpasya siyang pumunta ng personal sa bahay ni Mang Eduardo. Habang naglalakad siya sa maalikabok na daan papunta sa bahay ng kanyang ama, napansin niya ang nga bagong posteng kuryente at ang manakatambak na graba. Ang lupang dating puno ng mga puno ng mangga at santol ay unti-unti nang nilalamon ng semento. Nang makarating siya sa gate, napansin niyang hindi ito nakakandado. Lalo siyang kinabahan. Pumasok siya sa loob. Tatay Eduardo, tawag niya. Walang sumagot. Ang pintuan ng bahay ay nakaawang. Nang itulak niya ito, sumalubong sa kanya ang amoy ng lumang kahoy at ang malamig na hangin. Mayos ang buong kabahayan. Walang senyales ng pilit na pagpasok. Walang mabasak na gamit. Sa ibabaw ng maliit na lamesa sa sala, naroon pa ang dalawang tasang ginamit nila kagabi. May mansa pang kape sa gilid. Dumiretso si Maria sa kwartong kanyang ama. Ang kama ay maayos na nakatupi, tila hindi man lang hinigaan ng buong gabi. Ang kanyang mapaboritong damit ay nasa aparador. Ngunit nang buksan niya ang maliit na kahon sa ibabaw ng kabinet kung saan madalas itinatago ni Mang Eduardo ang kanyang pitaka, wala ito roon. Puno ng takot at pagkalito. Tumakbo si Maria palabas at agad na humingi ng tulong sa makapitbahay. Nakita niyo ba ang tatay ko? Aling nena, nakita niyo ba siya ngayong umaga? Umiling ang matandang kapitbahay habang nagwawalis ng tapat. Naku, inang, hindi ko siya napansin. Ang huli kong nakita ay kagabi. May humintong kotse sa tapat ng bahay ninyo bandang 8:00. Akala ko nga ikaw ang bumisita. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Maria. Dumiretso siya sa himpilan ng pulisya sa San Jose del Monte at formal na inireport ang pagkawala ng kanyang ama. Hindi nagtagal, dumating ang dalawang investigador, sina Detective Leo at Detective Ramon. Pumasok sila sa bahay at sinimulan ang masusing pagsisiyasat. May mga kaaway ba ang inyong ama, Mrs.? Tanong ni Detective Leo habang isinusulat ang mga detalye sa kanyang maliit na kwaderno. Umiling si Maria, tuluyan ng umiiyak. Wala po, napakabait ng tatay ko, wala siyang kaway, pero nitong nakaraang araw lang nakatanggap siya ng malaking halaga. 60 milyong piso mula sa ibinentang lupa. Nakatinginan ang dalawang investigador. Ang salitang 60 milyon ay tila nagpabago sa ihip ng hangin sa loob ng kwarto. Isang motibo ang agad na pumasok sa kanilang isipan. Pera. Nasaan ang pera ngayon? Mabilis na tanong ni Detective Ramon. Nasa bangko po, wala siyang inuwing malaking cash dito, sagot ni Maria. Pinuntahan ng mga pulis ang bangko kinabukasan at kinumpirma ang pahayag ni Maria. Ang 60 milyon ay buo pa rin. Walang kahit anong withdrawal na naganap. Kung pera ang habolan kung sino man ang kumuha kay Mang Eduardo, bakit hindi nila pinilit ang matanda na maglabas ng pera bago siya mawala? Ibig sabihin, hindi ito simpleng kaso ng pagnanakaw o kidnapping for ransom. Walang ransom na hinihingi. Ang biktima ay tila kusang naglaho sa dilim gabi. Ipinatawag si Carlos sa presinto para sa isang formal na interogasyon. Umupo siya sa harap ni Detective Leo ng may buong kumpiyansa. Kalmado, walang panginginig sa boses at diretso ang tingin. Ginoong Carlos, ikaw ang huling taong nakasama ni Mang Eduardo bago siya mawala. Maari mo bang isalaysay sa amin ang mga nangyari kagabi? Huminga ng malalim si Carlos. Opo, Detective. Pumunta ako doon bandang 8:00 gabi. Sinubukan ko siyang pakiusapan na ibigay sa pamilya ang mas malaking bahagi ng pera kaysa idonate lahat sa charitable institution.
Bilang asawang kanyang kaisa-isang anak, naisip ko lang na mas kailangan namin iyon para sa kinabukasan. Pero nakmatigas siya. Para hindi na lumaki ang gulo, umalis na lang ako bandang 9:00. Saan ka dumiretso pagkatapos? Sa bahay namin. Natulog na po ako katabi ang asawa ko. Wala silang makitang butas sa salaysay ni Carlos. Malinis, direkta, walang labis at walang kulang. Nang tanungin si Maria upang kumpirmahin ang alibi ng kanyang asawa, sinabi niyang totoo na dumating si Carlos bandang 9:00 yatang gabi at magkatabi silang natulog. Subalit, habang lumilipas ang nga araw at nananatiling blanco ang investigasyon, isang maitim at nakakalasong binhingang pagdududa ang unti-unting tumutubo sa isipan ni Maria. Tuwing gabi, habang mahimbing na natutulog si Carlos sa kanyang tabi, nakatitig lamang siya sa kisame, inaalala ang bawat segundo ng gabing nawala ang kanyang ama. Mayroong isang detalye na pilit niyang ibinabaon sa pinakasulok ng kanyang utak dahil natatakot siya sa mga implikasyon nito. Isang lihim na hindi niya sinabi sa mga pulis. Noong madaling araw ng Setyembre 29, bandang 2:00 ng madaling araw, nagising si Maria dahil sa alingaw-ngaw ng pagbukas at pagsara ng pinto sa unahan ng kanilang apartment. Hinawakan niya ang kabilang bahagi ng kama. Malamig at walang tao. Bumangon siya at sumilip sa bintana. Wala ang kotse ni Carlos. 2 oras ang lumipas. Eksaktong 4:00 ng madaling araw nang bumalik ang kanyang asawa. Nakita niya si Carlos na pumasok sa kwarto, pawisan, mabigat ang pahinga, at may bahit ng madilim na putik sa laylayan ng kanyang pantalon at mga sapatos. Nang tanungin niya kung saan ito galing sa kalagitnaan ng gabi, ang tanging sagot ni Carlos ay, "Hindi ako makatulog. Nagmaneho lang ako para magpahangin. Naglakat-lakat sa may sapa kaya naputikan." Noong panahong iyon, pinaniwalaan niya ito. O marahil, pinilit niyang paniwalaan dahil mas madaling tanggapin ang kasinungalingan kaysa harapin ang isang nakakagimbal na katotohanan. Ngunit ngayon, habang nawawala ang kanyang ama, ang mga putik sa sapatos na iyon ay tila mga dugong nakapahid sa kanyang sariling konsensya. Isang hapon, habang nag-ayos ng mga damit na lalaban, hindi sinasadyang nahulot ni Maria ang isang lumang pantalon ni Carlos mula sa hamper. Ito ang mismong pantalon na suot nito noong madaling araw na iyon. Kahit nalaban na, may mga natitira pang mansa ng mapulang lupa sa dulo nito, lupang hindi matatakpuan sa kahit saang sapa malapit sa kanilang inupahang bahay. Ang kulay ng lupang ito ay katulad ng lupang namumula sa gilid ng bundok, malapit sa kalsadang papunta sa lupain ni Mang Eduardo. Biglang tumunok ang telepono. Si Detective Leo, Mrs. Maria, seryosong bungat ng pulis sa kabilang linya. "Kailangan ka naming makausap muli, may isang kapitbahay na nagbigay ng bagong pahayag. Narinig daw niyang may kotseng dumating at umalis sa bahay ng inyong ama bandang 2:00 ng madaling araw. Tatanungin ko lang po sana ulit, sigurado ba kayong hindi umalis ng bahay ang inyong asawa ng buong gabi?" Naramdaman ni Maria na tila tumigil ang paktibok ng kanyang puso. Tiningnan niya ang pantalong may mansanang mapulang lupa na hawak ng kanyang nanginginig na mga kamay. Sa kabilang kwarto, narinig niya ang mayabak ni Carlos na papalapit sa kanya. Ano ang isasagot niya sa pulis na magpapabago ng buong buhay nila magpakailanman? Naramdaman ni Maria na tila umakyat sa kanyang lalamunan ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Sa kabilang linya, nahihintay ng sagot si Detective Leo. Sa labas, NG Pinto, NG kanilang kwarto, palapit ng palapit ang mabibigat na yabag ni Carlos. Ang bawat hakbang nito sa sahi na gawa sa kahoy ay tila martilyong pumupukpok sa kanyang naguguluhang isipan. Hawak pa rin niya ang pantalong may mansanang mapulang lupa. Ang lupang nakmumula sa bundok kung saan naroon ang lupain ng kanyang ama. Bumukas ang pinto. Bumalandra ang figura ni Carlos. Madilim ang mukha.
Nakakunot ang no at ang kanyang mata ay tila nakahanap ng kasagutan sa bakas ng takot sa mukha ng kanyang asawa. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa makamay ni Maria. Mabilis na itinago ni Maria ang pantalon sa ilalim ng mamalinis na tuwalya sa loob ng basket. Mrs. Maria, nariyan pa ba kayo? Umalingaw-naw ang boses ng pulis mula sa telepono. Pumikit si Maria. Isang maling salita, isang pag-amin at alam niyang masisira ang buong pamilya niya. Haharapin ng kanyang asawa ang habambuhay na pagkakakulong. Paano kung nakakamali lang siya? Paano kung totoong naglakat-lakat lang si Carlos at nakataong naputikan? Pinili niyang isalba ang natitirang piraso ng kanyang pamilya. Pinili niya ang kasinungalingan. Opo, detective. Nanginginig ngunit pinilit na patatagin ni Maria ang kanyang boses. Nakatitik siya ng diretso sa mga mata ni Carlos habang nagsasalita. Sigurado po ako, hindi umalis ang asawa ko ng gabing iyon. Makatabi kaming natulog hanggang umaga. Baka nakakamali lang po ng dinak ang aming kapitbahay. Narinig niya ang mahinang pakbuntong hiningang pulis sa kabilang linya. Sige po, Mrs. Maraming salamat sa kooperasyon. Ipaalam niyo agad sa amin kung may maalala kayong bago. Nang may baba niya ang telepono, lumapit si Carlos. Tila isang malaking pader ng yelo ang namagitan sa kanila. Sino iyon? Tanong nito. Ang boses ay mababa. Tila may sinusukat na panganib. Si Aling Nena. Nagtatanong lang kung may balita na kay tatay. Pagsisinungaling muli ni Maria. Tumalikod siya upang itago ang kanyang panginginig na kunwaring abala sa pagtitiklop ang nga damit. Hindi na kumibo si Carlos. Lumabas itong kwarto ng walang anumang reaksyon, ngunit alam ni Maria na hindi ito naniwala. Mula ng araw na iyon, namatay ang investigasyon. Walang bangkay, walang sandata, walang sapat na ebidensya upang idiin si Carlos. Ang pagkawala ni Mang Eduardo ay inuri bilang isang malamig na kaso, isang pangalan sa mahabang listahan ng mga taong nilamon ng dilim. Dumating ang buwan ng Nobyembre, ang panahon ng undas, habang ang buong San Jose del Monte ay abala sa pag-alay ng mga bulaklak at pagsisindi ng kandila sa sementeryo. Nakaupo lamang si Maria sa madilim nilang sala, walang puntot na mabisita, walang katawang mayakan. Lumipas ang mga taon. 1996, 1998, 2000. Ang 60 milyong piso sa bangko ay nanatiling hindi nagagalaw dahil walang patunay ng pagkamatay ang matanda. Nagtayo ng maliit na negosyo si Carlos gamit ang sariling ipon ngunit sunod-sunod itong nalugi. Naging mainitin ang kanyang ulo. Sa bawat gabi, ang katahimikan sa loob ng kanilang bahay ay nakakabingi. Unti-unting nilason ng pagdududa at konsensya ang kanilang pagsasama, hindi makatulog si Maria ng maayos. Sa bawat pagbuhos ng malakas na ulan, naisip niya ang kanyang ama nilalamig, mag-isa, nakabaon sa kung saan. May isang bagay na lalong nagpapabigat sa hinala ni Maria. Ang lumang kotse ni Carlos, isang modelong 1993 na kulay pilak. Kahit ilang beses itong masira, kahit wala na silang sapat na pera pampayos, hindi ito ibinenta ni Carlos. Nakatago lamang ito sa kanilang garahe. Balot ng makapal na trapal at binalot ng alikabok ng panahon. Tuwing nag-aalok si Maria na ibenta ito sa junk shop upang makapera, nagwawala si Carlos. Tila ba ang kotseng iyon ay isang sagradong dambana na hindi maaring galawin ng sinuman? Pagkalipas ng 10 taon ng pagtitiis at pamumuhay sa loob ng isang bahay na puno ng multong nakaraan, tuluyan ng gumuho ang kanilang kasal. Nagiwalay sina Maria at Carlos. Dala ang sugatang puso at ang bigat ng sikretong itinago niya sa mga pulis. Umalis si Maria at nagpasyang mamuhay ng mag-isa. Iniwan niya si Carlos kasama ang kanyang lumang kotse at ang kanyang madilim na budi. Inakala ni Maria na mananatiling nakabaon ang katotohanan hanggang sa kanyang kamatayan.
hanggang sa dumating ang Hulyo 2009. Pagkatapos ng hagupit ng bagyo, nang matakpuan ng magsasaka ang bungo sa ilalim ng nabunot na puno ng mangga, muling nabuhay ang San Jose del Monte sa usap-usapan. Dumating ang magasasakyan ng pulis, ang magasoko na nakasuot ng puti, at ang magadilaw na linya na pumalibot sa maputik na dalisdis ng bundok. Maingat nilang hinukay ang magabutong 13 taong nakabaon sa madilim at malamig na lupa. Sa pagsusuri ng mga eksperto sa forensic, malinaw na malinaw ang kwento ng karahasan. Ang butas sa likurang bahaging ang bungo ay nakpapahiwatig na hinampas ang biktima ng patalikod gamit ang isang matigas na bakal, marahil isang tubo o isang malaking liabe. Isang linggo pagkatapos ng pahuhukay, lumabas ang resulta ng pagsusuri sa DNA. Itinugma ito sa naiwang record ng manawawalang tao. Tumawag ang hepe ng pulisya sa isang investigador na kilala sa pagiging matalas at walang inurungan, si Inspector Santos. Ipinatawag si Maria sa presinto. Mas matanda na siya ngayon, may mga puting buho na at malalalim na guhit ng kalungkutan sa mukha. Nang iabot sa kanya ni Inspector Santos ang litrato ng paboritong kupas na sombrero ng kanyang ama na nahukay kasama ng mga buto, bumigay ang mga tuhod ni Maria. Humagulgol siya ng buong lakas, ang iyak ng isang anak na 13 taong nakpigil ng luha. Wala na ang kanyang ama. Pinatay ito at itinapon na parang basura. Mrs. Maria, malumanay ngunit marin na sabi ni Inspector Santos, alam namin na pinatay ang inyong ama bago siya ilibing doon. At sa pagkakakita sa basak ng bungo, matinding galit ang nakudyok sa salarin. Ngayong mayroon na tayong bangkay, bubuksan nating muli ang kaso. Tatanungin kita ulit, at sana sa pagkataong ito, ibigay mo sa akin ang katotohanan. Nasaan ang asawa mong si Carlos noong madaling araw ng Setyembre 29, 1996? Tiningnan ni Maria ang pulis. Ang pader ng kasinungalingan na itinayo niya upang protektahan ang kanyang asawa ay tuluyan ng gumuho. Ang bigat ng 13 taon ng pagdurusa, ang magabing hindi siya makatulog, ang paggawalang kanyang pamilya, lahat ng iyon ay sapat na. Wala na siyang dapat pang protektahan. Nanginginig ang kanyang ngalabi habang dahan-dahang binibigkas ang masalitang matagal niyang kinimkim. Nagsinungaling ako nun. Umalis siya. Umalis si Carlos bandang 2:00 ng madaling araw at nang bumalik siya, pawisan siya. At puno ngang mapulang putik ang laylayan ng kanyang pantalon at sapatos. Ang putik na iyon, kaparehong ng lupa kung saan ninyo nahukay si tatay. Nabuhayan ng loop si Inspector Santos. Nakuha na niya ang nawawalang piraso ng puzzle. Ngunit bilang isang bihasang investigador, alam niyang hindi sapat ang testimonya lamang laban sa isang asawa upang makulong ang isang tao. Kailangan nila ng pisikal na ebidensya. Kailangan nila ng dugong magugnay kay Carlos sa brutal na pagpatay kay Mang Eduardo. Nasaan ang magadamit at sapatos na iyon? Tanong ni Santos. Umiling si Maria. Tinapon niya pagkatapos ng ilang buwan. Wala na akong naiwang gamit niya. Tila pinagsakluban ng langit at lupa ang investigador. Subalit, may isang alaalang biglang sumilay sa isipan ni Maria. Isang detalye na hindi niya inakalang magiging mahalaga. Inspektor, mahinang sambit ni Maria, ang kanyang nga mata ay nanlalaki sa pag-asa at takot. Ang kotse niya, ang kotseng ginamit niya ng gabing iyon, hindi niya kailanman ibinenta iyon. Kahit mamatay-matay kami sa gutom nun, ayaw niyang galawin iyon. Hanggang ngayon, naroon pa rin iyon sa garahe ng bahay niya, nakatago sa ilalim ng trapal. Kuminang ang mga mata ni Inspector Santos, isang sasakyang itinago sa loob ng 13 taon. Isang sasakyan na maaring naging piping saksi at posibleng pinaktaguan ng katawan ng kanyang biyenan bago ito ilibing sa bundok. Mabilis siyang kumuha ng waran mula sa hukom. Kinabukasan ng umaga, sinalakay ng mga pulis at ng soko ang bahay ni Carlos. Pagdating nila doon,
Nakita nila si Carlos na nakatayo sa tapat ng kanyang garahe, maputla at nanlalamig habang nakatingin sa mga pulis na papalapit. Walang anumang salita, iniutos ni Inspector Santos na buksan ang garahe. Hinila nila ang maalikabok at punit-punit na trapal na tumatakip sa lumang kotse. Kinuha nga mga eksperto sa forensic ang kanilang mga kagamitan. Gagamitin nila ang luminol, isang kemikal na nagpapaliwanag ng asul sa dilim kapag dumikit sa kahit na pinakamaliit na bakas ng dugo, kahit ilang taon na ang lumipas at kahit ilang beses na itong hinugasan. Unti-unting nagdilim ang paligid habang isinasara nila ang pintong garahe. Inumpisahan nilang i-spray ang kemikal sa upuan, sa sahig, hanggang sa buksan nila ang likuran ng sasakyan, ang trunk. Sa loob ng 13 taon, naitago ni Carlos ang kanyang madilim na sikreto. Ngunit kayang-kaya nga ba ng tubig at sabon na hugasan ang dugo ng isang taong walang awang pinaslang? Ano ang lilitaw sa pagbagsak ng kemikal sa madilim na sulok ng lumang sasakyang iyon? Madilim ang loob ng garahe. Tanging ang mabibigat na pahinga ng mga investigador at ang mabilis na kabog ng dibdib ni Carlos ang pumupuno sa masikip na espasyo. Inutusan ni Inspector Santos na patayin ang lahat ng ilaw. Sa kalagitnaan ng kadiliman, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na peg spray ng luminol mula sa kamay ng isang eksperto sa forensic. 1 segundo, 2 segundo, tahimik ang lahat, naghihintay na tila ba may isang kaluluwang lilitaw mula sa kailaliman. At pagkatapos, dahan-dahan, isang malamlam na kulay asul ang nagsimulang kuminang mula sa ilalim ng lumang alpombra ng trunk. Hindi lamang ito isang maliit na patak. Ang asul na liwanag ay gumuhit at kumalat, hugis ng isang malaking bulto na tila kinalatkat at inihiga doon. Ang liwanag na iyon sa dilim ay kasing linaw ng isang pag-amin. 13 taon ng pagkayod, 13 taon ng paglilinis, ngunit ang katotohanan ay nakaukit na sa mismong bakal ng sasakyan. Hindi sa akin yan. Basak ang boses ni Carlos, umaatras habang nanlalaki ang nga mata sa nagliliwanag na ebidensya. Dugong ng baboy yan, palagi akong bumibili ng karne sa palengke nun, baka tumulo lang. Wala kayong mapapatunayan. Hindi pinansin ni Inspector Santos ang pagpupumiglas at pagsigaw ni Carlos. Sa isang malamig at kalmadong senyas, lumapit ang 2 pulis. Naramdaman na lamang ni Carlos ang malamig na bakal ng posas na pumulupot sa kanyang nga pulso. Ang makapitbahay na dati ay tinitinggala siya bilang isang masipak na ahente ng lupa ay nakatayo ngayon sa labas ng kanilang mga bahay, nanonood habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis, tulala at pinagpapawisan ng malamig. Dinala siya sa presinto at ikinulong sa isang maliit, walang bintanang kwarto ng interogasyon. 2 araw ang lumipas, 2 araw ng paulit-ulit na pagtanggi. Paulit-ulit niyang sinasabi na inosente siya na gawa-gawa lamang ng kanyang dating asawa ang kwento dahil sa galit nito sa kanilang paghihiwalay. Ginamit ni Carlos ang lahat ng kanyang husay sa pananalita, ang parehong husay na ginamit niya upang kumbinsihin ang na malalaking kumpanya na bilhin ang lupa ni Mang Eduardo. Subalit, hindi siya kaharap ng mga negosyante ngayon. Kaharap niya ang agam at ang agam ay hindi marunong magsinungaling. Dumating ang araw na hinihintay ni Inspector Santos. Hawak niya ang isang puting folder na naglalaman ng resulta mula sa forensic laboratory. Pumasok siya sa kwarto ng interogasyon at ibinaksak ang folder sa ibabaw ng bakal na mesa. Umalingaw-ngaw ang tunok nito sa buong kwarto. Tumalon ang balikat ni Carlos sa gulat ngunit pinilit niyang panatilihin ang walang emosyong ekspresyon sa kanyang mukha. Alam mo ba kung ano ang nasa loob ng folder na ito, Carlos? Malamig na tanong ni Inspector Santos habang matalim na nakatitig sa mga mata ng suspek. Kumuha kami ng sample ng dugo mula sa trunk ng kotse mo. Tama ka, 13 taon na ang nakararaan. Napakahirap na itong suriin.
pero sapat ang teknolohiya ngayon para makuha ang DNA profile. Napalunok si Carlos. Ang kanyang lalamunan ay tila naging disyerto. Binuksan ng inspektor ang folder. Ang dugo na nagliwanag sa sasakyan mo ay hindi sa baboy, hindi sa manok. 100% tugma ito sa DNA ni Mang Eduardo. Ang biyenan mong nawala nang walang bakas noong gabing umalis ka ng madaling araw. Namutla si Carlos. Tila naubos ang lahat ng hangin sa loob ng maliit na kwarto. Ibinaling niya ang kanyang paningin sa pader, hindi makatingin ng diretso sa investigador. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng panibagong kasinungalingan, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Maria. Ang kanyang nga mata ay mukto at namumula dahil sa walang tigil na pag-iyak. Nang makita niya ang dating asawa na nakaposas at nakayuko, isang masiding galit at matinding kalungkutan ang sumabok sa kanyang dibdib. Hindi na siya ang tahimik at sunod-sunurang asawa na nagtago ng kanyang lihim. Maria. Mahinang sambit ni Carlos, umaasang makakakita ng kahit kaunting awa sa mga mata nito. Bakit, Carlos? Nanginginig ang boses ni Maria, ngunit puno ito ng pait. Ibinigay sa atin ni tatay ang lahat. Tinanggap ka niya sa pamilya natin na parang tunay niyang anak. Nang hingi kang porsyento, binigyan ka niya. Pero hindi ka nakontento dahil lang ba hindi niya ibinigay sa iyo ang buong 60 milyon. Buhay ng tatay ko ang kapalit ng kasakiman mo. Wala kang alam. Maria, sigaw ni Carlos, pilit na ipinagtatanggol ang natitirang piraso ng kanyang dignidad. Ginawa ko yon para sa atin, para sa kinabukasan natin. Habang buhay tayong magiging mahirap kung ibibigay niya ang lahat ng pera sa mga taong hindi naman natin kaano-ano. Natahimik ang buong kwarto. Ang sariling bibig ni Carlos ang nahukay ng kanyang libingan. Ang pagamin ay lumabas mula sa kanyang nga galabi hindi dahil sa pananakot ng mga pulis, kundi dahil sa sumbat ng babaeng minsang naging kasama niya sa buhay. Napayak ng tuluyan si Carlos. Bumaksak ang kanyang ulo sa mesa, ang kanyang nga balikat ay yumanik sa bawat higbi. Ang matibay na pader na kanyang itinayo sa loob ng mahigit 1 dekada ay tuluyan ng gumuho. Pumunta ako roon. Madaling araw. Pagamin niya, ang boses ay basag at hirap. Gusto ko lang siyang pakiusapan ulit. Gusto kong ipaintindi sa kanya na kailangan natin ang pera. Pero nagalit siya. Pinalayas niya ako. Sinabihan niya akong mukhang pra na wala akong kwentang manugang. Nagdilim ang paningin ko. Hindi ko sinasadya, Maria. Maniwala ka, kinuha ko ang mabigat. Nabakal sa gilid ng pinto at nahampas ko siya. Isang beses ko lang siyang pinalo dahil sa galit. Hindi ko planong patayin ang tatay mo. Isa itong aksidente. Tumalikod si Maria. Hindi na kayang pakinggan ang nga kasinungalingan ng lalaking minsan niyang minahal. Lumapit si Inspektor Santos kay Carlos. Walang bakas ng simpatiya sa kanyang mukha. Kinuha niya ang isa pang papel mula sa folder at inilapag ito sa harap ng umiyak na suspek. Aksidente? Nagdilim ang paningin mo kaya pinalo mo siya ng isang beses, malamig na tanong ng inspektor. Itinuro niya ang nakasulat sa ulat ng autopsy. Kung isang beses mo lang siyang pinalo sa buksong damdamin, bakit dalawang malalim at makaibang butas ang nakita ng maeksperto sa bungong biyanan mo at ang mas malala? Inilapit ni Inspektor Santos ang kanyang mukha kay Carlos. Ang kanyang boses ay tila yelo na tumagos sa butong suspek. Bakit namin nakuha ang isang liabe de tubo na eksaktong sukat ng masugat na iyon? Nakatago at nakabalot pa ng plastik sa loob mismo ng compartment ng kotse mo kasama ng isang pares ng madugong guwantes. Bumagsak ang balikat ni Carlos. Ang mga salitang lumabas mula sa bibig ni Inspektor Santos ay parang magabalang tumagos sa kanyang dibdib. Liyabe de tubo, madugong guwantes, plastik, wala na siyang lusot.
Ang kanyang inimbentong kwento na aksidente lamang ay tuluyang nadurog sa harap ng matibay na pisikal na ebidensya ng isang planadong pagpatay. Tiningnan niya si Maria, ang babaeng naging asawa niya, ang babaeng minsang sumumpang sasamahan siya sa hirap at ginhawa, ay nakatingin sa kanya ngayon na tila isang halimaw na nakatawang tao. Hindi na luha ang umagos sa mga mata ni Maria, kundi isang malamig na pandidiri na mas masakit pa sa anumang sampal o saksak na naranasan ni Carlos sa buong buhay niya. Bakit may guwantes, Carlos? Patuloy na pag-usisa ni Inspector Santos. Ang boses ay matalim at hindi binibigyan ng pagkakataong makahinga ang suspek. Kung nadala ka lang ng galit mo nang makausap kayo ng madaling araw, bakit nagdala ka ng sandata mula sa kotse mo bago ka pa pumasok sa bahay? Bakit nakasuot ka ng guwantes? Hindi iyon aksidente. Pinlano mong patayin ang biyenan mo bago pa man sumikat ang araw dahil alam mong kinaumagahan pupunta na siya sa abogado para ibigay ang pera sa kawanggawa. Nanginig ang ngalabi ni Carlos. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa kanyang manakaposas na kamay na nakapatong sa malamig na bakal na mesa. Sa puntong iyon, alam niyang tapos na ang lahat. Ang 13 taon ng pagtatago sa dilim, ang 13 taon ng pagbabalat kayo bilang isang inosenteng asawa ay nagwakas na sa lubngang masikip na kwartong iyon. Pabulong na sagot ni Carlos, tila naubusan ng lahat ng lakas sa kanyang katawan. Pinlano ko. Isang matalim at basag na pakbuntong hininga ang kumawala kay Maria bago siya tuluyang napahagulgol at napakapit sa gilid ng pader upang hindi matumba. Dahan-dahang itinaas ni Carlos ang kanyang ulo. Ang mata ay namumula, tinatanggap ang kanyang madilim na kapalaran. Sinimulan niyang isalaysay ang bawat nakakakilabot na detalyeng gabing iyon. Mga detalyeng pilit niyang binaon sa limot ngunit patuloy na sumisira sa kanyang utak gabi-gabi tulad ng isang walang katapusang bangungot. Umuwi ako noong 9:00 ng gabi, pagkatapos niya akong ipagtabuyan. Habang mahimbing na natutulog si Maria, nakatitig lang ako sa kisame ng kwarto natin, 60 milyon. Patuloy na umikot ang numerong iyon sa isip ko. Naisip ko ang lahat ng utang natin sa bangko, ang bahay na hindi natin may pagawa, ang mga pangarap na hindi natin kailanman maabot. Habang ang matandang iyon na walang ibang ginawa kundi maupo sa kanyang tumba-tumba at magbasa ng diaryo, ay ipamimigay lang ang kayamanan sa mga estrangherong hindi man lang natin kilala. Hindi ko matanggap. Naramdaman kong ninanakawan niya ako ng kinabukasan. Huminto siya upang lumunok. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Nakikinig lamang ang buong silid, walang nagsasalita, walang gumagalaw. 2:00 ng madaling araw, bumangon ako ng dahan-dahan para hindi magising si Maria. Kinuha ko ang susi ng kotse. Kinuha ko ang lumang guwantes mula sa ilalim ng aparador. Pagdating ko sa tapat ng bahay ni Tatay Eduardo, tahimik ang buong paligid. Binuksan ko ang trunk ng sasakyan at kinuha ko ang liabo de tubo. Hindi nakakandado ang pinto ng bahay niya kaya madali akong nakapasok. Nakita ko siyang natutulog sa sala. Sinubukan ko siyang gisingin. Naisip ko, baka sakaling kapag nakita niya akong may hawak na bakal, matatakot siya. Baka sakaling magbago ang isip niya at pilitin siyang pumirma ng tseke para sa akin. Ngunit hindi siya natakot, patuloy ni Carlos. Ang mamata ay tila nakatingin sa kawalan. Inaalala ang eksaktong sandali kung kailan nawala ang kanyang pagiging tao. Nagalit siya. Sumigaw siya na kahit patayin ko siya sa oras na iyon, kahit kailan ay hindi mapapasakin ang pera niya. Doon nagdilim ang paningin ko. Nawala ako sa sarili ko. Hinampas ko siya sa ulo. Bumaksak siya sa sahig, pero nakita kong gumagalaw pa ang kamay niya. Kaya,
Hinampas ko siya ulit buong lakas, hanggang sa tuluyan siyang tumigil sa pahinga. Napatakip ngang makabilang kamay si Maria sa kanyang mukha, hindi makapaniwala sa sukdulang kasamaang ginawa ng lalaking pinili niyang maging katuwang sa buhay. Binalot ko siya sa kanyang sariling kumot, patuloy ng salarin, blanco at walang emosyon ang boses. Binuhat ko siya palabas at isinakay sa trunk ng kotse. Nakmaneho ako papunta sa bundok, doon sa dalistis malapit sa lupang ibinenta niya. Madilim na madilim, umulan na ginamit. Ginamit ko ang palamula sa kotse at nagukay sa putikan ng halos kalahating oras. Ibinaba ko siya doon. Tinabunan kong matigas na lupa at mga dahon. Nilinis ko ang kotse nang makauwi ako. Sinabon ko ng paulit-ulit ang trunk pero hindi ko kayang ibenta ang sasakyan. Natatakot ako na baka sa pagbebenta ko may makitang bakas ang bagong bibili at i-report ako sa pulisya. Kaya binalot ko na lang ng trapal at itinago sa garahe. Kumpleto na ang salaysay. Kumpleto na ang ebidensya. Formal na sinampahan ng kasong murder si Carlos. Dahil sa bigat nega krimen isang planado at walang awang pagbatay sa isang matandang hindi. Makalaban para lamang sa perawalang inirekomendang piyansa ang piskalya. Mula sa pagiging isang nag-aambisyong ahenteng lupa, si Carlos ay tuluyang ibinilanggo sa likod ng nga malamig na rehas. Hinihintay ang paglilitis na magpapasya sa nalalabi niyang buhay. Kinabukasan, naging laman ng lahat ng pahayagan at radyo sa buong probinsya ng Bulacan ang paglutas sa 13 taong misteryo ng pagkawala ni Mang Eduardo. Ang kwento ng isang manugang na pumatay dahil sa 60 milyong piso ay naging matinding babala sa bawat pamilya tungkol sa kasakimang kayang sumira ng sariling kadugo. Subalit, habang inihahanda ng korte ang unang pagdinig para sa kaso, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa inupahang bahay ni Maria. Isang lalaking nakaswot ng formal na barong, may dalang lumang itim na briefcase at nagpakilala bilang Attorney Mendoza. Siya ang legal na kinatawan na charitable institusyon na nabigyan ni Mang Eduardo na malaking donasyon. Pinatuloy siya ni Maria, naguguluhan at puno ng katanungan kung bakit ngayon lamang nagpakita ang abogadong ito pagkatapos ng mahigit isang dekada. Mrs. Maria, panimulang abogado, seryoso ang mukha habang maingat na binubuksan ang kanyang briefcase. Lubos po akong nakikiramay sa sinapit ng inyong ama. Ang totunian, matagal ko na kayong hinahanap. Sinubukan kong pumunta rito noong 1996 ilang linggo pagkatapos niyang mawala. Ngunit palaging sinasabingang inyong asawa na lumipat na kayo at ayaw niyo nang makipag-usap sa kahit kanino tungkol sa naiwang pera ng inyong ama. Kumunot ang no ni Maria. Bakit niyo po kami hinahanap nun? Akala ko ba sa inyo mapupunta ang buong 60 milyon? Kumuha si Attorney Mendoza ng isang lumang brown envelope na may selyo ng notaryo public. Dahan-dahan niya itong inilapak sa ibabaw ng lamesa sa harap ni Maria. Nang makita kami ni Mang Eduardo noong hapon ng Setyembre 28, 1996, ilang oras bago siya umuwi at paslangin ng inyong asawa, pinirmahan niya ang dokumentong ito sa aking opisina. Sinabi niya sa asawa mo na ibibigay niya sa amin ang lahat ng natitirang pera para mapilitan si Carlos na magbanat ng buto at hindi umasa sa yaman ng iba. Ngunit may isang katotohanang sinadya niyang itago kay Carlos ng gabing iyon para turuan sana ito ng leksyon. Tumingin ang abogado ng diretso sa mga mata ni Maria. At ang mga susunod na salitang binitawan niya ay nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ng ginang. Ano ang nakasulat sa huling testamento ni Mang Eduardo na magpapatunay na ang brutal na pagpatay ni Carlos ay hindi lamang isang karumal-dumal na krimen, kundi ang pinakamalaking pagkakamali at pinakamalalang
trahedya sa buong buhay nito. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong kabahayan habang inilalabas ni Atty. Mendoza ang isang makapal na puting papel mula sa loob ng lumang envelope. Ang makamay ni Maria ay nanginginig, hindi malaman kung anong panibagong pasakit ang idudulot ng dokumentong ito na 13 taong nagtago sa dilim ng aparador ng batas. Dahan-dahang isinuot ng abogado ang kanyang salamin at tiningnan si Maria ng may malalim na simpatiya. Nang pumunta sa opisina ko ang tatay mo noong hapong iyon, panimula ni Atty. Mendoza, ang boses ay mababa at puno ng paggalang sa alaala ng matanda. Malungkot siya. Sinabi niya sa akin na nakikita niya ang pagbabago sa asawa mo. Nakikita niya kung paano kinakain ng kasakiman ang puso ni Carlos mula nang magsimula ang bentahan ng lupa. Natatakot siya para sa kinabukasan mo, Maria. Natatakot siya na baka ang pera lamang ang dahilan kung bakit nananatili si Carlos sa inyong pagsasama. Tumulo ang luha sa mga mata ni Maria habang nakikinig. Buhay pa man ang kanyang ama, ang tanging inisip lamang nito ay ang kapakanan niya. Kaya gumawa siya ng isang pagsubok, pagpapatuloy ng abogado, itinuturo ang pirma ni Mang Eduardo sa ibaba ng dokumento. Sinadya niyang sabihin sa inyong hapunan na ibibigay niya ang lahat sa kawanggawa. Gusto niyang makita kung mananatiling tapat at mabuti si Carlos kahit na wala itong makukuhang milyon. Gusto niyang malaman kung kaya nitong magtiyaga at makbanat ng buto para sa inyong pamilya nang walang inaasahang malaking pamana. Hindi makahinga si Maria. Tila may isang malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib habang unti-unting nabubuo ang katotohanan sa kanyang isipan. Pero ano ang totoong nakasulat diyan? Nanginginig at basak na tanong ni Maria. Ibinigay ngang abogado ang dokumento sa kanya. Bago siya umuwi at paslangin ng mismong gabing iyon, pinirmahan niya ang isang irrevocable trust fund. 10 milyong piso lamang ang ibinigay niya sa institusyon ng mga naulila bilang pasasalamat sa mga biyayang natanggap niya. Ang natitirang 50 milyong piso, inilagay niya sa isang joint account sa ilalim ng pangalan mo at ng asawa mong si Carlos. Nakasulat dito na kinaumagahan ng Setyembre 29. Ibibigay niya sana sa inyo ang passbook bilang sorpresa upang makapagsimula kayo ng malaking negosyo at makapagpatayo ng pangarap ninyong bahay. Nabitiwan ni Maria ang papel. Tila gumuho ang buong mundo sa ilalim ng kanyang paa. 50 milyong piso. Ibibigay sana kinaumagahan. Isang walang hanggang trahedya at kabalintunaan ang sumampal sa pagkatao ni Maria. Kung nakapahintay lamang si Carlos ng ilang oras, kung pinili lamang nito ang matulog at palipasin ang galit, pagsikat sana ng araw, gigising siyang isang milyonaryo, hawak ang kinabukasang matagal na niyang pinapangarap. Ngunit dahil sa kawalan ng pasensya, dahil sa sobrang pagmamahal sa salapi at kawalan ng tiwala, pinatay niya ang mismong taong nag-alay ng buong buhay nito upang mabigyan sila ng maginhawang bukas. Kinabukasan, nagtungo si Maria sa kulungan kung saan pansamantalang nakapiit si Carlos habang dinidinig ang kaso. Nakaupo ang lalaki sa likod ng makapal na salamin payat, madilim ang ilalim ng mga mata, at tila nawalan ng kaluluwa. Nang makita niya si Maria, bahagyang umangat ang kanyang tingin, umaasang may dalang pagpapatawad ang pagbisitang iyon. Kinuha ni Maria ang telepono sa gilid ng salamin, dahan-dahan ding kinuha ni Carlos ang kabilang linya. Bakit ka nandito, Maria? Pause na tanong ni Carlos. Gusto ko lang ipaalam sa iyo ang huling habilin ni tatay. Malamig at walang emosyong sagot ni Maria. Inilapit niya ang kopya ng dokumento sa salamin upang mabasa iyon ng kanyang dating asawa. Binasa ni Carlos ang mga salita, 50 milyong piso, joint account, nakapangalan sa kanilang dalawa. Ibibigay sana noong umaga ng Setyembre 29. Nang maintindihan ni Carlos ang buong bigat ng nga nakasulat,
nanlaki ang kanyang nga mata. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi at unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod hanggang sa mapaluhod siya sa malamig na sementoeng kulungan. Binitiwan niya ang telepono. Isang nakakapanindig balahibong siga ng pagsisisi at matinding pagkabalif ang umaling-aungaw sa buong pasilidad. Sinabunutan niya ang kanyang sarili, pilit na inuumpok ang ulo sa makapal na salamin habang umagos ang walang katapusang luha ng panghihinayang. Pumatay siya para sa wala, sinira niya ang kanyang buhay, ang kanyang kaluluwa at ang kanyang pamilya para sa isang kasakimang sana ay pinakalob na sa kanya kung hindi lamang siya nagpadala sa demonyo. Tiningnan lamang siya ni Maria, walang kahit anong luha o awa sa kanyang nga mata. Ibinaba niya ang telepono, tumalikod at tuluyang naglakad papalayo. Iniiwan ang lalaking nilamon ng sarili nitong kadiliman sa loob ng rehas na kailanman ay hindi na niya malalabasan. Lumipas ang ilang buwan, tuluyang nahatulan si Carlos ng habambuhay na pagkakakulong. Ang hatol ay hindi lamang mula sa hukom, kundi mula sa kanyang sariling konsensya na araw-araw siyang papatayin sa loob ng selda. Inaalala ang umagang sana ay nagpabago ang kanyang buhay ngunit ninakaw niya gamit ang sariling nga kamay. Isang maaliwalas na hapon ng linggo, naglakad si Maria sa sementeryo ng San Jose del Monte. Sa wakas, mayroon na siyang puntot na mabibisita. Dala niya ang isang paboritong kupas na sombrero ng kanyang ama at isang malaking palumpon ng maputing rosas. Ipinatong niya ito sa ibabaw na lapida kung saan nakaukit ang pangalan ni Mang Eduardo. Hindi kinuha ni Maria ang 50 milyong piso. Para sa kanya, ang bawat sentimo ng perang iyon ay may bahit ng dugo, kanyang ama at amoy ng pagkakanulo ng kanyang asawa. Ibinigay niya ang buong halaga, samga bahay ampunan, samga ospital at samga taong walang makain. Pinili niyang mamuhay ng simple, ng tahimik, bitbit ang malinis na konsensya at ang mga masasayang alaala nilang mag-ama bago pa man dumating ang sumpangang yaman sa kanilang buhay. Habang hinihipan ng malamig na hangin ng nga kandilang nakasindi sa ibabaw ng puntot, napatingin si Maria sa papalubok na araw. Payapa na ang kanyang puso, ngunit ang pilat na iniwan ng trahedyang iyon ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan ng kanilang bayan. Hanggang saan nga ba kayang dalhin ng pera ang kaluluwa ng isang tao? At gaano kalalim na kadiliman ang handang suungin ng kasakiman bago nito, mapagtanto na ang pinakamalaking kayamanan ay ang pagmamahal na kusa ng iniaalay.